Sulit na sulit yung binayad mo dito. Oh, sobrang ganda ng lugar, guys. Ganda. Wow. Wow. Ganda. Oh. Sa pagpapatuloy ng aming adventure dito sa Bantayan ay samahan nyo kaming muli na puntahan ang iba pang tourist destinations at mga natatago nitong ganda na hindi gaanong napupuntahan ng iba. Kaya tara, takas na! Yan guys, so for today's vlog, we're going to do island hopping dito pa rin sa Bantayan Island. Nag-rent kami kanina ng motor para maging kontrolado namin yung oras namin sa paglibot-libot dito sa island. Ayan yung rentahan namin. Kasama ng dalawang helmet. Tapos, since tatlo kami, may nanghuhuli din daw dito ng walang helmet. May isang helmet na dinagdag for free na. At mula nga dito sa tinutuluyan naming resort ay nagpunta na kami sa island hopping docking area ng Santa Fe. Dito ay nagbayad kami ng 1,000 pesos para sa bangka na papuntang Virgin Island na good for 4 hours. And then 200 pesos para sa docking fee at 100 pesos naman per adult para sa ecological fee. Pero libre naman para sa mga may batang may edad 10 taon pababa. So start na tayo ng island hopping. Actually, di siya island hopping kasi isang island lang pupuntahan namin, Virgin Island lang. We're going to Virgin Island. Wow! Talaga ng alon. Oh, lino ng tubig dito. Sarap maligo. Yon, touchdown, Virgin Island. Ayan yung sinakyan namin bangka, guys. Dumating tayo dito mga 11:15. So mga 3:15. Pwede na tayong bumalik kasi susulitin namin yung lugar na to. Sobrang ganda, guys. Oh, ang linaw ng tubig. Tas ang puti ng buhangin. Oh, sobrang ganda ng lugar, guys. Tara, nak, tara na. Ganda talaga dito. Buti pinuntahan namin. Kami lang pamilya yung nasa bangka kasi bawal na daw yung joiners. Pero kung meron naman kayong kakilala or pwedeng kausapin bago magpunta doon sa registration area, mas maganda para makatipid kayo. Sa case namin is 3 naman kami, so sulit na rin. Kasi ang maximum lang ng capacity ng turista doon sa bangka is lang naman, 5. So yan, sulit na rin. Yan. Ganda. Kasi ito yung pinaka registration area. Babayad lang tayo ng entrance fee dito sa loob. Ang adult ay good morning, 350. Adult, tapos senior 250, kapag bata kalahati lang 175. Yan. So after namin magbayad, hanap lang kami ng pwede naming pagtambayan. Yung mga kabanan naman dito daw, yung cottages, is libre lang daw. Part na siya nung binayaran namin na 350. Yun nga lang, first come first serve. So kung maraming turista, lalo na pag holiday o kaya medyo marami nga lang. So make sure agahan nyo. Nahanap lang kami dito ng cottages. Yan guys, sobrang ganda. Yan po yung view na makikita nyo dito sa Virgin Island. Sobrang puti ng buhangin niya.
Walang masyadong seaweeds. Tapos mababaw yung mababaw yung mismong dagat niya. Perfect para sa mga kids. Kahit na lumayo sila ng konti, hindi siya ganun kalalim. Part na daw pala ng 350 yung mga libreng dito, life vest. So kung may kasama kayong bata at gusto niyo silang bigyan ng life vest, libre na din tayo dito. Pagkatapos kong libutin ang kanilang main beach area, ay pinuntahan ko naman ang kanilang cliff diving area. Napakasarap ding maglakad sa bahaging ito dahil napapalibutan ito ng mga puno, kaya hindi mo ramdam ang init kahit katanghalian. At pagkatapos nga naming enjoyin ang Virgin Island, ay nag-strolling muna kami gamit ang aming motor hanggang makabalik kami muli sa aming hotel. At dito ay in-enjoy muna namin ang kanilang magandang swimming pool. Kinabukasan, araw na ng aming check-out at kailangan na rin naming ibalik ang nirentahan naming motor. Pero bago yun, muli akong nag-ikot sa paligid ng Santa Fe at dito ay na-discover ko pa ang iba pa nitong natatagong ganda. Yan guys, so pauwi na tayo, pabalik na tayo ng resort sa Anicag. May nakita ako ditong isang spot na na may mga bukuhan. So tiningnan ko, mukhang public naman siya. And then ito yung nadatnan ko dito. Ang ganda nung nila, beach area, mas malinis pa. Ito, pakita ko sa inyo guys. Ayan maraming mga bangka. Tapos malinis, walang seaweeds dito. Ayan Yung resort na yon, yung dinaanan ko, siya, yung La Playa Estrella. Doon pala siya. Ito yung beach area niya. Tapos ang ganda nung beach Walang mga seaweeds. Ang linis Mukhang masarap din tong paliguan. Good morning kaya. Sa pagpapatuloy nga ng aking biyahe, ay may nadiskubre ulit ako na isang magandang hidden beach malapit sa The Ruins na isa rin sa tourist spot dito sa Bantayan. Hindi madaling makita ang entrance nito kung hindi ka familiar sa lugar. Nalaman ko lang nung may nakita kong ibang turista na nanggaling mula doon. Ayun, guys, ito pala yung entrance nun. So dito tayo. Baba tayo dito. Ay, ang ganda ng buhangin, Wow! Ganda. Oh, guys,
sikretong ragausan mo. Oh. Ganda. Ganda dito guys, ganda. Kaya. Ganda pa dito, walang seaweed sa gilid. Yan ang malinis. Ang mga nagbabantay yata ang kaso dito. Ayun. Ganda. Ganda guys, oh. Meron ditong hagdan na nasira. Baka ano, part 2 ng dating resort. May nakita akong nakalagay ng resort dun sa taas kanina. Pagkatapos dito ay bumalik muna ako sa hotel para sunduin ang aking mag-ina para mag-breakfast. At dito, sa Dako Cafe, ang sinubukan namin na isa rin sa mga sikat na kainan dito sa Bantayan. Katunayan nga ay full house agad sila pagdating namin dito kahit na maaga pa niyan. Rice is life sa mga trentahin. Pero sa mga bagets, yung mga in-order namin sa kape. At pagkatapos nga naming makakain ay ibinalik na namin ang nirentahan naming motor. At sa harap nito ay may nadiskubre na naman kami na isang magandang spot dito sa Bantayan na Malanami Island ang atake dahil sa nagagandahang tunnel of trees nito. Yun, hello guys, nandito kami sa Nami Island. Nami Island vibe ng Bantayan. Ayan guys, ang ganda oh. Oo. Ayan oh. Nag-enjoy lang kami dito. Joke lang, di kami nag-enjoy. May isang pasaway kasing bata. Ayan, so papunta kami doon sa ano, yung beach area. Ayun yung tagos niya. Ang ganda ba guys oh. Pag napunta kayo ditong Bantayan, try nyo din to. Malapit lang to sa ano, yung sa port. Hanapin nyo yung JK Motorcycle Rental, katabi lang nito yun. So that concludes our trip dito sa Bantayan. Pauwi na kami mamaya, alis na kami dito sa island, and next namin ay explore naman natin yung Cebu City. At saka uuwi na kami. Ayan, so explore namin yung Cebu City bukas. Kasi mamaya puro biyahe na lang yung mangyayari sa amin. After Saroro is bus papuntang Cebu City. Yun. So bukas yung buong araw na magla-land tour kami sa mga popular na pasyalan sa Cebu City. Yun, so abangan nyo. Bye! Bantayan, thank you!